Ito ang pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas at ginamitan di umano ng advanced Japanese cutting-edge technology. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ito ang Davao City Bypass Construction Project. Nang matatapos ang konstruksyon. With our Twin Tunnel Bypass Road Project, Ang sinasabing pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Inaasahang ito ay matatapos na sa katapusan ng 2024. Ang tunnels ay may kabuuang sukat na 4.6 kilometro ng kabuuang haba ng proyekto ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11. Ang DCBCP ay isang 45.5 kilometrong bypass road na magsisimula sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City at magtatapos sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Ang karaniwang oras ng biyahe mula sa mga nabanggit na lugar ay umaabot ng 1 oras at 44 minutes. Sa Maharlika Highway ay bababa ito sa 49 minutes. Inaasahan na ang proyekto ay magpapabuti sa transportasyon at makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Davao City na mag-aambag sa kaunlarang pang-ekonomiya at urban development ng Davao City at ng buong rehiyon ng Davao. Ang DCBCP ay nahahati sa 6 na kontrata na kinabibilangan ng Zone 1-1, Zone 1-2, Zone 1-3, Zone 2-1, Zone 2-2 at Zone 2-3. Inaasahang matatapos sa December 2024 kasama sa kontrata ng package ang Zone 1-1 ang pagtatayo ng 4 na linya ng kalsadang may 3.35 meters ang lapad. Konkretong kalsada na may kabuang habang 7.90 kilometers, 3 pares ng tulay na may kabuang habang 500 linear meters, 2 underpass, 2 overpass, 12 box culvert na daluyan ng tubig, 2 tunnels at 4 na at-grade road crossings. Ang pagtatayo ng tunnel ay bahagi ng kontrata ng package Zone 1-1, ang una sa 6 na kontrata na nagsimula noong December 2020. Ang joint venture ng Shimizu Corporation, Ulticon Builders Incorporated at Takenaka Civil Engineering and Construction Company Limited ang kontratista para sa proyekto. Ang kontrata ng package 1-1 ay nagkakahalaga ng 13.23 billion pesos at pinupunduhan sa ilalim ng Special Terms for Economic Partnership o STEP loan sa pagitan ng Pilipinas at Japan International Cooperation Agency. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, ilang mga advanced tunneling technologies na ginagamit sa Japan ay dinala sa Davao para sa konstruksyon ng 4 na linya ng road tunnel. Ang mga layunin ng proyekto ay kinabibilangan ng pagpapabilis ng interregional transport ng mga kalakal at serbisyo sa lungsod, pagpapababa ng gastos sa transportasyon ng mga produkto sa mga mamimili, pagbabawas ng pagsisikip sa urban center, pagbibigay ng mas maaasahan, mas episyente at walang hadlang na daloy ng mga kalakal at serbisyo, pagsuporta sa lumalagong sektor ng agro-industry, pamamahala ng urbanisasyon sa lungsod at mga kalapit na lugar at pagbibigay ng mas magandang access papunta at mula sa mga pangunahing daungan sa Davao Gold, kabilang ang Sasa Port sa lungsod at Davao International Container Port sa Panabo City. Bakit nga ba kilala ang mga Hapon sa kanilang kahusayan sa paggawa ng mountain tunnels? Unang-una, ang Japan ay may malawak na kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa tunnel construction. Isa sa mga pinaka-advanced na teknolohiyang ginagamit nila ay ang Tunnel Boring Machine o TBM na nagpapabilis at nagpapadali ng pagbuo ng mga tunnels sa matitigas na bundok. Dahil ang Japan ay isang bansang bulubundukin at mayroong masalimuot na geolohiya, kailangan nilang paunlarin ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa ng iba't ibang uri ng bato at lupa. Ang kanilang malalim na kaalaman sa geolohiya ay tumutulong upang maiwasan ang mga aksidente at masigurado ang tibay ng mga tunnels. Maraming dekada na ang inilaan ng Japan sa pagtutok sa infrastructure development, lalo na sa tunnel construction. Ang kanilang mga inhinyero ay may napakaraming karanasan sa paggawa ng tunnels sa mga bundok, sa ilalim ng lupa at maging sa ilalim ng
ng tubig tulad ng Second Tunnel na isa sa pinakamahabang tunnels sa mundo. Ang Japan ay may mataas na pamantayan sa kaligtasan at kalidad ng kanilang mga proyekto. Maingat silang nagplaplano at nagsasagawa ng mga risk assessment upang masiguradong ligtas at matibay ang mga tunnels, lalo na dahil madalas ang lindol sa Japan. Ang Japan ay limitado sa espasyo kaya natutunan nilang i-maximize ang paggamit ng mga natural resources tulad ng mga bundok para sa mga daanan at tren. Dahil dito, naging mahalaga para sa kanila ang pag-develop ng teknolohiya at kasanayan sa tunnel construction. Isa pa, ang Japan ay madalas makaranas ng lindol at bagyo kaya't ang kanilang mga tunnel ay inidisenyo upang makayanan ang matitinding hamon ng kalikasan. Kaya ang tunnel project na ginagawa dito sa Davao City ay masasabi nating isang engineering marvel at sana'y marami pang ganito ang magawa sa buong bansa. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot.